Marami pala may gusto sa'yo dito. Siguro galit na sa akin dito yung mga ibang nurses. Hindi naman po, Sir Fred. Huwag ka na mag-deny. Hindi naman ako magagalit eh. Alam kong mahirap akong pakisamahan. Why do you think I'm alone? My own family can't stand me. Kaya nga hindi ako binibisita ng anak ko at mga apo. Hindi naman po siguro, Sir Fred. Malay niyo po i-surprise visit nila kayo. Imposible yon. They can't stand me. Hindi nila ako mapagtiyagaan. Kaya nung ma-stroke ako, iniwan na lamang nila ako dito sa ospital. Siguro nga na-disappoint pa yun nung hindi ako natuluyan eh. Hindi tuloy nila na ako ang pera ko. Eh, Sir Fred, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Wala naman po sigurong anak na pagpapalit yung magulang nila sa pera. Ako nga po wala na rin po akong mga magulang. Pero kung papipiliin po ako, kung naibabalik ang nanay at tatay ko o pera, pipiliin ko pa rin po yung buong pamilya. Maghapong tulog yan. Pero hindi naman mainit. Wala naman dong sakit. Pero sabi ni nanay, baka daw hindi yang sa vitamins, kaya kailangan natin palitan yun. Sayang naman. Mahal-mahal pa naman nun. Eh, problema ko pa nga yung upa namin ngayong buwan eh. Alam mo kasi habang lumalaki si Ronald, mas marami siyang kailangan. Kaya hindi na sapat yung sahod ko para sa amin dalawa. Kung may extra lang ako, papahiramin kita. Kaso, kailangan ko rin bumili ng gamot para kay nanay, para sa high blood niya. Sorry ha. Kaba, ba't ka nagsusorry? Kayong dalawa nga ni Susan laging tumutulong sa akin eh. Alam mo, iniisip ko na nga kung mag-abroad na lang ako eh. Kung may pera lang ako. Kahit iwan ko si Ronald, basta kumikita ako ng pera para sa kanya. Malalampasan mo rin yan. Konting tiyaga pa, Luisa.